Mm. Hi, my baby. My baby. Hi. How are you? Dito. Oh, Di. yala. Change pampers na. Smiley na. Yala. Hello. Oh, who put you this one? Oh my God. 哎呦我的妈！ You boy. Who put you dress also? Ano? Hi guys, ito yung mga typical night ko na ginagawa ko guys pag tulog ang mga bata, mga around 2 or 1 a.m. to 2 a.m. Ang tagal kasi nilang matulog, lalo na pag hindi ko sila tinatabihan, hindi sila matutulog yung mga anak ko. So this time lang talaga ako makapagtupi ng walang istorbo. Ayan, yung tinutupi ko yung mga winter clothes nila. Kasi ang kalat-kalat na sa aparador at ang hirap i-arrange kasi ang kakapal ng mga damit. And pag may mga bata talaga hindi maiiwasan na ang gulo-gulo ng mga clothes sa aparador. Ayan, so ito guys, pag gabi talaga, pag mga madaling araw, ito yung chance ko na makapaglinis, makapag-ayos. Tsaka pag nanay talaga, minsan nakakalimutan ng makapag-ayos sa sarili. Kaya ayan, tiis-tiis lang muna habang maliliit pa ang mga bata. Kaya ayan, tulog na yung mga anak ko, mga around 2 a.m. na talaga to guys. Hinihintay ko din ang asawa ko galing work. Mga 3 a.m. siya dumarating or 4. So ayan guys, medyo malinis na siya ang part na to, pero sa left hand side hindi pa siya natutupi. So ayan guys, medyo maaliwalas na sa paningin, hindi na siya magulo. Gusto ko kasi yung maayos, kasi lalo na pag yung stress ka, tapos makikita mo pa makalat yung mga damit, mga nasa paligid mo, lalo kang ma-stress, lalo akong nai-stress pag makalat. Kaya kahit pagod na pagod ako guys, ayan, pinipilit ko talagang maglinis, magtupi pag may chance, ayan. So, sabi nga ng asawa ko, wag mong pagurin yung sarili mo kasi ikaw rin ang mahihirapan. Sabi niya pa, pag tulog ang mga bata, matulog ka. Ako guys kasi, pag tulog ang mga bata, yun din kasi ang chance ko na makapaglinis. Kasi wala namang ibang gagawa niyan, kundi ako rin din. Kaya, kahit walang tulog, okay na rin. Ayan, nagrereklamo ka ba? Basta nanay talaga, ito talagang reality. Kahit walang tulog, basta maging maayos lang mga bata, ang bahay, okay na yan. Tulog-tulog din pag minsan, pag may chance. Ayan guys, so this time, tapos na akong nagtupi. Ayan, sakit ng liig ko, promise. So, nagpapahinga ako saglit, at ayan, tulog ang mga anak ko, yung dalawa kong anak sa kama ko, yung dalawang maliliit, at sa kabila yung oldest ko. So, andito ako sa kitchen, nagbo-boil ako ng fresh milk guys, 2 kilos. Ayan, binibili namin to sa Bacala, sa supermarket. At habang nagbo-boil ako ng fresh milk, nagsalang din ako sa clothes, labahin, daming labahin. Mount Everest na yung labahin ko. Ayan, so pasensya na at medyo hindi malinis, kaya at ito na nga, kailangan ko nang linisin tong sala. Makikita nyo guys, ang gulo-gulo, promise. Siya, typhoon. May typhoon sa bahay ko.
After ko maglinis, ayan guys, so kinamugahan naman, 5 a.m. Hindi na ako matulog niyan kasi maghahatid na ako ng anak ko sa school niya. Bababa kami 6 a.m. or 7 a.m. Ayan, malamig pa dito sa Egypt. Ayan, so nagsusot ako ng winter clothes. Ayan guys, so pauwi na ako pabalik. Ayan, ito yung routine ko talaga guys pag school day at everyday talaga sa bahay. Ganito talaga yung mga mostly routine ko talaga. At ayan, kulitan ng mga anak ko. Ayan, moments with them. Ayan. Ito naman yung dalawa kong anak, yung ate nila nasa lola nila. Lola nila, ayan. So, itong dalawang anak ko ang andito lang. So, ang ginawa namin, picture daw kami. Ayan, kinukuha yung cellphone ko. At tinatakpan ko yung sarili ko kasi hindi ako nakasuot ng hijab, ayan. So, picture daw, pero yung napindot ko, video. So, smiles. Ang kulit-kulit ng dalawang to. Ayan, ito yung bunso ko at yan naman yung pangalawang oldest, ayan. So, wag na kayo magtaka guys, makalat talaga. Every linis ko ang kalat. Isang talikod ko lang, pag-atching ko, ayan, kalat na naman. Ang sakit sa ulo. Tagasunod sa mga kalat nila, ayan. So, normal lang talaga pag may mga bata, makalat at kahit dinidisiplina ko sila, wala ka talaga akong magagawa. Mga bata kasi, pag mga bata kasi, ganyan talaga. Yan talaga ang gawain nila. Nagkakalat. Visitor? Aywa. What's your name? After school ng oldest ko yung si Ruwaida, yan, nag-promise kasi ako sa kanya na labas kami dito lang sa building. Yung maraming building dito nakakapalibot. May space dito na malaking space and dyan kami pumupunta. So, sinama ko sila. Yan, nagdala sila ng dito kasi guys, walang malayo siya sa mga park, sa mga corners, ayan, at mall. Kaya, mayroong empty space ngayon tulad nito, yung sa building, na pwedeng maglaro yung mga bata. So, pinipili ko yung oras kasi may mga bata din na, maraming mga bata dito na naglalaro ng football. So, this hour, walang mga bata na naglalaro. So, ayan, binitbit ko silang tatlo. Kaya, nag-i-enjoy naman. Nakakatuwa tingnan yung mga anak kong naglalaro. Ngisi-ngisi sila. Yung takbuhan, sipa, scooter, ayan. So, nakaka-stress out din yung mga ganito guys, yung change environment. Hindi lang yung laging nakakulong sa bahay. Kasi pag lagi ka lang nakakulong sa bahay, nakakabuang yung sa mind mo. Yan, so as a mom, need talaga maglabas-labas. Ayan, hindi lang sa bahay. Kasi every routine, nakakabaliw din pag nasa loob lang ng bahay. So, all mom need talaga ng mga ganito. For me, experience ko talaga to yung lagi lang sa bahay. Kasi hindi ako naglalabas. Ako yung tipong nasa bahay lang talaga. Kaya, minsan, nilalabas ko sila kasi busy yung asawa ko eh. Kaya, ayan. Nakakatuwa din yung tingnan yung mga ngiti ng mga anak ko. Ayan. Hindi ko na sila, sinuutan ng ano pa dyan, pambahay lang yung sinuot. Kaya, pag uwi na, saka na mag-change ng damit pantulog. So, ito lang talaga yung buhay ko dito sa Egypt. Ayan, simpleng-simple lang, kasama yung mga anak ko. Ayan, so, typical day, busy day, and nanay na nanay talaga. So, I'm so proud na kahit stay at mom, nakakasama ko yung anak ko sa hirap at ginawa. Char, I do. So, ayan yung oldest ko, si Ruwaida. Ayan. Ay yung youngest kong lalaki. At yung pangalawa kong anak na si Talia. Saan ba yun? Ayun tumatakbo yung nakapink. Ayan, so, thank you for watching guys. Show your support by like, comment, and subscribe.